call Ms. Rona K. Franco to introduce our speaker for this afternoon's in-house seminar. Good afternoon po. Our speaker for today is an assistant professor at the Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. She finished her Bachelor of Science in Agriculture, major in Agronomy, in 1992 at UPLB cum laude, and her Master of Science in Agronomy, minor in Biochemistry, also at UPLB in 2001. She started teaching in 1993 as an instructor. She is also involved in seed research and extension work in and outside the university. She is currently a member of 2 technical working groups under the Department of Agriculture. She also serves as a review master for the licensure examination in agriculture in various review centers. She has published papers in scientific journals and co-authored chapters in a book. She is an advocate of organic agriculture and DIY natural products for health and wellness. She is passionate about microgreens production as a way of promoting household food and nutrition security. So everyone, let us all welcome Ma'am Maria Fatima O. Mercado or Ma'am Timi Mercado. Thank you, Rona. Sige, dito na lang or ano ba? Ay, Rona. Dito ka lang para kita. Oo, okay. Sige, para makaka-lakad-lakad. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, it's good to be here, and to share about, yung nga sabi ni Rona kanina sa introduction, one of my passions, which is microgreens production. So actually, just to give you an idea kung kailan ba ako nag-start ng microgreens production, pandemic pa rin 2022, no? Kasi nga wala naman kaming space sa bahay, so sabi ko, gusto ko rin mag-grow ng sariling food. So ito na siguro yung pinakamadali at nagkataon naman din, seed technology ako. So, nagpapa-germinate ka na, parang kang nagsiseed testing, nag-germination testing dito. Kaya lang, mas marami ang iyong tinetest. Kasi di ba sa germination test, 100 seeds times 4 replicates. So around 400 seeds lang. Pero dito kasi, kung halimbawa dito sa tray na ito ay tray ni Arvin. Pupunuin mo to. Walang spacing. Na? So ayan. So, itong aking hobby na ito ay i-register ko na rin siya as a project sa UPLB, no? Kasi parang kumbaga yung di ba tayo ay mga scientists, di ba? Okay. So, maski hindi tayo career scientist, pero tayo ay may mga ginagawang research, di ba? So, pagka may ginagawa ako, ino-observe ko ano yung mas magandang media, halimbawa, o kaya naman may mga factors akong tinitingnan. Although, sa data gathering, hindi kagaya nung research talaga. Hindi siya replicated. So sabi ko, might as well register this as a project. So bali may project kami na core, since wala pa tayong pondo. So similar din sa project, meron din kayong project dito sa post-harvest eh. Pero yung sa amin, sa iCrops ay different crops na pwedeng gawing microgreens. So development of protocols, saka characterization, no, yung morphology, so ganyan. Kasama ko din si Sir Stephen. Tapos, for extension, no, nagkaroon din kami ng registered na extension project. Okay, so ito nga yung pinapromote natin, no? So, paano ma-ensure ang household food security, food and nutrition security through microgreens production and utilization. Okay, so, sige ba ang pwedeng? Ay, ma'am, may ano po. May... Ito. Balik tayo. Saan ba ang pinipili ito? Ayaw. Nakakapit ko yun. Bakit? Nakakapit.
Ikaw na lang mo po. Ano na lang siguro kung pwedeng may ano na lang. Ayaw eh. Okay, sige. So, first slide. Okay. So, what are microgreens? No? So, I'm sure yung iba sa inyo ay familiar na sa microgreens. Pero meron na ba itong nakatikim ng microgreens? So, what microgreens have you tasted so far? Ha? Sa Dear Dara, baka arugula. Arugula yon. How about yung iba? Anong microgreens na inyong natikman? Yung project yun. Yung danpis. Sir Stephen. So yung aming danpis, no? So yon. Pero ang tinatry ko kasi ngayon ng mga microgreens, yung hindi masyadong maliliit, kagaya ng arugula o ng mga kale or broccoli, ganyan. So, sobrang liliit yun eh. Kaya, kumbaga hindi mo siya pwedeng lutuin as a vegetable. Hindi mo siya pwedeng kainin, no? Na maratihan. Kasi, mahal ang seeds nun. So, ngayon, ang pinopromote din namin sa aming project is yung mga mataas ang weight, no? Fresh weight, dry weight, ganyan. Kaya, more of legumes yung aming tinatry sa aming project. So, natry na namin ng danpis, at natry na rin namin ng mung bean, saka ang cowpea. Natry ko na rin ng sunflower. So, at least yun, may mga medyo malalaki yung ngayon. Tulad nga nito, nakikita nyo dito, this is cowpea. Ang laki niya, parang kung iisipin natin, compared to other microgreens, parang hindi na siya microgreens, di ba? Ang lalaki na ng dahon. Microplant. Pero this is just 6 days old. No? So, 6 days old siya. Okay, so ano ba yung microgreens? No? So, it's young, tender greens, no? So that are used to enhance color, texture, or flavor of salads and main dishes. So, usually sa mga restaurants, sa mga gourmet restaurants, di ba kung mo-order ka, halimbawa ng isang dish, yung mga nasa ibabaw, doon na kaunting-unti lang naman nilalagay nila. Yun yung microgreens. Okay? So, you can eat it raw. So, pinopromote nila yung nawag iluto ang microgreens kasi nga nawawala yung mga ibang nutrients. Pero just like any other vegetable, especially yung mga leafy, di ba? Niluluto naman natin siya. Huwag lang masyadong matagal, no? Yung pagluluto natin. No? So, it's a marketing term used to describe young and tender edible seedlings. No? Na hino-harvest natin, no, when the cotyledonary leaves have emerged, no, and the first true leaves have appeared. So, hindi ko alam. Ay, nahulog na yung niya, yung cotyledon niya eh. Ito. So, ayan, kita nyo yung cotyledonary leaves niya. So, ayan. Tapos, meron siya nitong first true leaves. So, ito ang considered pa siya, maski malaki siya kumpara sa other microgreens. This is still considered as microgreens, no, because it has the cotyledonary leaves have emerged as well as the true leaves, no, the first true leaves. So, ito yun. Okay? So, next. Okay? So, meron din tayong marketing term na baby greens or specialty greens, if you're familiar with this. No? So, iba siya. Iba ang microgreens sa baby greens, iba din siya sa sprouts. So, next slide, makita natin yung stages of growth, no? Ng plants from seed up to mature plant. Okay, so meron pang seed, no? Mga, hindi pa tumutubo. Meron pang sprout, no? 3 to 5 days. So, sa atin, ang pinaka-familiar tayo na sprout ay yung toge, galing sa munggo. No? So, meron ba kayong ibang sprouts na natikman na? Toge lang. Kasi yun yung pinaka-common sa atin. Pero sa mga Koreans, meron sila ng soybean sprouts. At meron akong nabili noon dito sa Korean store sa Umali. Ang lalaki niya. No? Okay, so yun. So, 3 to 5 days. No? Tapos, ang sprouts natin grown in the dark. No? So, kaya kung kayo ay magtotoge, kailangan dark condition. Then, microgreens, 1 to 2 weeks. Or minsan less than a week pa nga. For example, ito 5 days. 6 days pwede nang i-harvest to.
And then we have baby greens, no, mga 1 to 2 months at yung mature plant. Okay, greater than 2 months. Okay, next. So yung sprouts, ito yung mga newly germinated seeds natin. Anong kulay ng sprouts? White, no? White, kaya naman ay yellowish. Oo, sige. Kasi nga, hindi siya nag-undergo ng photosynthesis kasi sa dark condition mo siya ginrow. So mga, yun nga, sabi kanina, 3 to 5 days, no? Ay meron ka ng sprouts. Okay? So, ang kinakain mo doon, yung pinakakotilidon niya, plus the stem. Okay? At yung growing medium mo is water. Okay? So, doon ang mga microgreens, no? Meron na siyang, ang kaibahan niya sa sprouts, meron na siyang 2 leaves, at tapos green na ang kanyang color. Although meron mga microgreens na ginogrow them under the dark. For example, is corn. So, bakit ang corn recommended to be grown under the dark? Kasi pagka daw ginrow mo na siya sa sunlight or expose mo sa sunlight, lasang damo na. Para kumakain ka na ng damo. Very fibrous. So, if you want corn microgreens to be sweet at soft and tender, huwag mo siyang i-expose sa light. So, yun, may mga exceptions din. Okay, so dito, ang kinakain mo lang, yung stems at leaves. So, wala na yung patilo doon dyan. Minsan kasi, andyan pa yung patilo doon, pero pag hina-harvest namin, tinatanggal na lang namin yung patilo doon. Tapos ito na yung leaves niya. Okay? So, pwede mo siyang i-grow sa water lang, o kaya naman merong medium. So, for example, itong ginrow ko na to, water lang ito. Wala itong medium na ginamit. Okay. Pero itong isa na to, hindi maganda ang tubo. Gumamit ako ng coco peat. Ang dami yung mga moves. Saka stunted ang growth. Parang 2 weeks na ata ito eh. So, inano ko lang, pin-reserve ko lang para makita nyo na minsan, nakakaproblema tayo sa medium, especially kung hindi maganda ang pagkakasterilize. Nagkakaroon ng molds. No? Or bacteria. Pagka-bacteria, makikita mo, nagbabubbles siya. Bacteria yun. Pero kung konti-konti na naman, you can remove that habang ginugrow mo. Pero ito, definitely, contaminated na, maski meron pang mga tumubo. Tapon na yan. Okay? So, yun. So, less contamination sa microgreens dahil nga, i-expose mo na siya sa sunlight. Compared yung sa sprouts, na kapag ikaw ay nag-sprouts, kailangan umagat hapon yun ay hinuhugasan mo. Kung halimbawa sa isang container mo siya ay grow, no? So you have to wash it at least 2 times a day para hindi magkaroon ng contamination. Next. So ito ang maganda sa microgreens natin, yung health benefits na pwede natin makuha. No? So there are reports that microgreens are 4 to 40 times more nutritious than their adult counterparts because of the concentrated nutrition that are found in the microgreens. No? So mataas din ang antioxidant properties. No? Kung kukumpara natin sa sprouts, no? Kasi nga nag-ano na siya eh. Nag-photosynthesize na siya, no? At meron na siyang chlorophyll. And chlorophyll, no, is said to have high antioxidant properties. Okay, so, ayan, no? May mga studies na nagsasabi, no, that it can help prevent inflammation, cancer, heart disease, obesity, and type 2 diabetes. So, according to reports, ito, no? And, maganda rin sa digestive system natin kasi it has a high concentration of prebiotic fiber. No? So, next. Okay, so in terms of income generation, nagsisimula na rin na mag-trend ang ating microgreens sa market. No? At hindi biro ang presyo niya. For example, yung Pedro Farms, no? Sino nakapunta sa Pedro Farms?
So, Pedro Farms is in Silang Cavite. They grow microgreens in their, they call it green pots, pero actually yung container van, doon nila gino-grow. So, ang kanilang 100 grams of ganito yung land peas, yung mga pinatikim natin sa estudyante, yung ating, meron tayo nun, anniversary pa nun, noong December. 100 grams nun ay 200 pesos. So, ganun kamahal ang microgreens. No? So, ayan. Okay, so, ano na siya, big business na siya, especially in the US. No? At karaniwan makikita natin yung mga nag-grow sa US ay indoors, no? Equipped with mga grow lights, no? Controlled ang environment, no? Usually sa mga, sa mga controlled din ng light, no? Sa mga container vans, no? Doon sila nag-grow. Okay, sige, next. So, flavor and aesthetic. So, karamihan sa mga microgreens natin na mga broccoli, radish, ganyan. Usually pang garnish sila, no? Makikita natin sila na gina-garnish sa ibang mga dishes. Pero of course, meron din tayong pwede siyang, lutuin. For example, itong gang peas, no? Aside from being used sa salad, pwede din siyang iluto, no? Stir-fried, no? At mamaya makikita niyo iba't ibang klase ng luto for gang peas. And it's a sustainable food source din. Kasi in a small space, pwedeng vertical gardening, pwede sa container gardening, no? Sa backyard nyo, kung meron kayong maliit na space, sa windowsill, ay makakapag-grow ka na ng microgreens. So sa amin, sa bahay namin, no, meron kaming maliit na space doon, may isang lamesa. So doon ko lang ginogrow yung microgreens kasi wala pa nga ako nitong ganitong shelf na may grow lights. Kaya lahat ng microgreens ko ay natural light ko siya ginogrow. Ha? So ayan. Next. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon, household production of microgreens. Yung pwede natin gawin sa ating kanya-kanyang mga bahay. Na maski wala ganyang shelf, no? Pwede natin gawin. So, ano ba yung mga kailangan? So, of course, seeds. Kailangan mo ng lalagyan na pagsusoak ka ng seeds kasi most of the microgreens require soaking before mo siya itanim. Kailangan mo ng microgreens tray. So, kung bibili ka sa Shopee ng microgreens tray, ganito. Ganito yung itsura niya. Dalawang layer siya. May top tray ka, may bottom tray. Sa top tray, dun ka nagtatanim. No? Pwede mo lagyan ng medium o kaya naman huwag mo lagyan ng medium. And then, dito mo ilalagay yung water for bottom watering after germination. So, pag nag-germinate na yung seeds mo at may mga roots na lumalabas na dito sa butas, pwede ka na mag-bottom watering. Okay? So, this cost 199 pesos for 3. Tatlo na. May mas malaki dito. Ito, mas malaki, oh. Diba? So, ito, mga 85 pesos to 90 pesos. Mas malaki. Okay. Ito naman, yung hiniram ko lang kay Arvin. Galing doon. So, mas mahal ang bili ni Arvin dito kasi parang may takip, ano? May takip din sa kanya. So, 3 pieces yun sa kanya. Merong bottom tray, merong top tray, tapos meron din pa siyang pang-cover. Parang hindi ko alam kung ganito ba yung pang-cover or puti. Black. Black. So, black yung pang-cover niya. So, ganyan. Pero, syempre, no? Pwede naman tayong mag-innovate. Pwede tayong mag-recycle ng mga materials na hindi na natin ginagamit sa bahay, no? Para pagtaniman ng microgreens natin. So, best example niyan ay itong mga ganito. Saan nyo ito nakikita? Sa the Jollibee, spaghetti. Tama, ito yung pagka nabili kami ng Jollibee spaghetti, sa ganito na siya. So, binubutasan niya. So, ginagamitan namin ito ng soldering iron para mabutasan. So, mas maganda kung siguro mas masinsin pa yung butas. No? Kaya lang dito, pag ito ang ginamit mo, definitely meron ka dito dapat medium or medium na gagamitin. Unlike dito,
Di ba meron dyan na media, di ba? So unlike dito, maski wala kang media, pwede mo nung itanim yung seeds. Kaya nito, wala tong media, wala tong coco peat, walang coco fiber, walang paper. So as is siya, nilagay ko na lang yung seeds dun sa tray. Tapos, nilagyan ko lang siya ng tissue paper sa ibabaw. Para yun, during germination stage, para ma-maintain lang yung moisture. Pero pag ito ang ginamit mo, medyo challenging, kaya usually gumagamit ka dito ng media. It's either coco peat, coco fiber, or paper. At meron kaming mga estudyante na nag-try ng sodas, at pwede rin pala ang sodas. So, ayan. So, better to use black, no? Although meron, pag ganito naman, yung meron transparent, kailangan itong takpan ng dark, cover mo ng dark cloth, o kaya naman ay dark, ano ba yung garbage bag na black, no? Kasi ang nangyayari, pagka ganito, maski pala ni-cover to, o kung cover mo ng ganito, pagka na artificial, pagka natural light at matindi ang init ng araw, pumapasok pa rin yung, ano niya, yung light dito, no, sa sides. So, imbis na hindi pa siya dapat mag-green, hindi pa siya dapat mag-photosynthesize, nakita namin ni Stephen, nag-photosynthesize na after 4 days ata or 5 days. Which is dapat hanggang 6 days, hindi pa siya mag-photosynthesize. Okay? So, para sa naman itong mga to? Anyone who is familiar with this material? Nakita na ba kayo nito? Parang si Arvin hindi siya gumagamit nito, no? Pero kasi parang corrugated polypropylene sheet. Na? So ito naisip ko lang kasi nung nag-start ako, sabi ko, paano kaya gagawin yung dark period? Kasi kailangan may dark period. Yung dark period is yung germination stage. So naisip ko, marami kaming ganito. No? So nagpipit lang ako kung ano yung shape at size nitong aking tray, no? At yun, diyan. So nakapatong yan siya. During the germination stage, para ma-assimilate mo yung dark period. No? So meron ka rin dapat siyempre spray bottle. So merong during the first few days of microgreens production, especially kung ikaw ay nasa germination stage, stop watering ka pa. Ang gagawin mo. No? Spraying lang. Kasi wala pa ugat yun eh. No? So wala pa ugat. So top watering pa ang gagawin mo. Okay? Tapos, so merong mga certain amount of seeds required per crop. So kailangan mo din ng balance, no, ng weighing scale. And, yun nga, yung media, no, it could be coco peat, coco fiber, pwedeng perlite, pwedeng paper towel. So, yun yung mga pwedeng natin, media. And then, measuring spoons, no? Okay, so kung halimbawa ang gusto mo ay hindi weight, pero by spoons. So, basta anything na pwede mong malaman yung amount ng seeds mo. At meron ka dapat na small colander para pag after mo nang isoak yung seeds, i-drain mo na lang yung seeds doon. Okay. So, yun. Next na. Okay. So, crop selection. So, makikita natin dito yung different crops na pwede natin itanim as microgreens, no? So, makikita natin mga brassicas like Mizuna. Okay. Yung, ano ba bang brassica dyan? Kale. No? Okay. So, yung mga din natin, radish, mustard, broccoli, so yung cabbage, no? Yun yung mga pwede. Tapos meron tayong amaranth. Sa mga herbs natin, we have basil, yung coriander, pwede din yun. No? Pwede din naman na arugula, yung sa Dear Darla na pizza, yung yellow cab. So, carrots, no? Sa mga legumes, soybean, mung bean, dun pea, sweet pea, green pea. Okay? So, pwede din yung mga other herbs like chives, lemongrass, yung mga yan. Sunflower, corn, dill, no? So, any crop na may seed, no? Pwede natin i-try. Pero ang sinasabi nila yung mga
mga solano, ano ba yun yung, ano yung mga solano natin, yung family yun? Eggplant, tomato. Calinaceous crops, no? Tomato, eggplant, pepper, hindi yun maganda daw ng microgreens. Okay. Tapos ngayon ang itatry kong microgreens kasi nakakita ko na pwede pala ang cantaloupe, melon. Eh, di ba, uso ngayon ang melon. So, bumili ako ng melon. So, ngayon, in-extract ko na yung seeds, tapos naka-ferment siya ngayon, then ito-dry. And then itatry ko na i-grow as microgreens. Kasi ang nabasa ko is lasang melon din. Yung microgreens niya. No? So, yan ang aking latest na experiment. Okay? Tapos, next is calculate the right amount of seeds. So, actually, meron ng available sa internet na seed density calculator. Kaya yung, ano niya, tawag dito, link. Pero, kung ayaw mong gumamit niya, especially kung wala doon yung crop na inaano ko, ang rule lang dyan is, kailangan evenly spread out yung seeds, tapos one layer lang siya. No? So, one layer lang. Spread mo dyan yung seeds, one layer, that's it. Ano na yun? Okay na yun. Huwag lang magpapatong-patong. Okay, so next. Okay, so yan na, yung trays and growing media, na-discuss na natin. Yung mga different types of trays. So, anything na, yung mga microwavables natin na tinatapon na lang natin, or ito bilog naman, kapag konti lang. Pero dapat meron ka rin pala bottom container. Kaya meron ka dito may butas, meron ka din walang butas. Para magawa mo pa rin yung bottom watering after seed germination. Okay, next. So, yan, seed your trays, no? So, evenly distributed dapat yung seeds, hindi overcrowded. One layer lang yung seeds natin. And then, pagka nakapagtanim ka na, no, kung may medium, sprayan mo na ng tubig. No? So, kung walang medium, pwede mo nga lagyan ng paper towel sa ibabaw, yung seeds and then paper towel. And then, spray mo ng tubig, tapos lagyan mo nito yung cover, no? Para ma-maintain yung moisture. At ma-simulate yung dark period. Okay, next. Okay, so reasons for not covering the seeds with soil or medium. So kung mapapansin natin, ganyan ang setup ng microgreens. Hindi mo na siya i-cover na kahit anong medium. No? So why? No? To reduce the possibility of fungal diseases at para malinis ang iyong setup. Kasi nangyayari dyan, halimbawa, yung seed, kinover mo pa ng another layer of coco peat or coco fiber. Pag na-germinate yan, ipupush niya, ito-throw niya yung media, ang dumi na. No? Mahirap din, may nakita ako sa YouTube, tinatanggal niya. After mag-germinate, tinatanggal pa niya yung mga media na nasa ibabaw. So, nagtatrabaho pa siya. Okay? So, next. Okay? So, ito, during the seed germination, ito ay pinapractice ko kasi nakita ko mas uniform ang seedling. Ano yung napapansin niyo dun sa may Wilkins na yan? Yung Wilkins ba yan? Absolute. Nasa amin. Ano napansin niyo? No? Pinabigatan, no? Nilagyan ng pabigat. Okay, so kung halimbawa ito, pwede dito, ang pabigat na gagamitin mo, 500 ml na mineral water bottle with water inside. So, syempre, ano na yun, i-recycle mo na yun. Kung may ininom mo mineral water, itabi mo yung bote, lagyan mo ng tubig galing sa gripo, tapos yun ang ipapandagan mo dito. No? So, bakit hindi 1 liter na lang, no? So, mas maganda kung dalawa para evenly distributed din yung weight. Okay, so yan. Okay, so, and then, bakit may blackout period? Bakit natin kinocoveran pa natin yung ating setup, no? So, ito ay to prohibit light from reaching the seeds kasi it mimics covering the seed with soil when planting. Diba, kung nagtatanim tayo sa ilalim ng lupa, kinocoveran pa natin ng lupa, so parang ganun din. Kasi nga, hindi na natin siya kinocover ng soil or any medium, gagawin natin, tinatakpan natin. Okay? So, ang result nito is optimal germination and growth. Mas nagiging vigorous din yung ating seedling. No? Saka, ang nangyayari pa dito,
humahaba ang stem or shoot. Kasi alam natin yung physiological basis niyan. Diba? So, pagka nasa dark, no, tendency is humanap ng light, so ang tendency niya is to lumaki, no, or mag-extend yung seedling. Okay? So, in response to the dark period, sinesearch niya yung light. And then, mamimaintain din ang relative humidity. Okay? So, yung iba ganito, halimbawa, kung wala ka nitong polypropylene sheet, at meron kang extra na lalagyan, extra contain bottom tray, so ito na lang, ganyan na lang siya. Tapos pag nag-germinate na siya, halimbawa, kailangan mo pa rin pag-extend yung dark period, ginagaling siya. So, ayan. O kaya, yung sabi mo kay Arvin, sabi mo black yung color yung pang-cover mo. So, mas ano siya. Mas okay pag black. Okay, so next. Why put weight? No? So, again, to trap moisture within the tray. No? So, pag nilagyan mo pa rin siya ng weight, napupush yung seeds downwards to the medium. No? So, pag nangyari yun, even yung growth mo. No? Kasi pag halimbawa hindi mo siya nilagyan ng weight, tapos yung medium mo halimbawa ay hindi level, o ganyan, makikita mo hindi pare-pareho ang sipol ng seeds mo, hindi uniform. No? And then, yun, ang maganda dito, no, pag nilagay ka ng weight, you provide resistance for the seeds. No? Ang result nun is mas vigorous ang seedling mo. Makikita mo dyan, no? Mapapansin mo, maski naka-cover na ganyan at meron na siyang bote, halimbawa ng tubig, makikita mo, umaangat na yan eh. No? So sa dami ng seeds na nandito, kaya niyang iangat. So pag naiangat na niya, ibig sabihin nun, it's time na tanggalin mo na yung weight. No? So, ayan. So, mamamangha ka din minsan sa mga observations kasi nga, mo parang mga sisa pero mabigat 1 kilo yung nandyan pero kaya nilang i-push upwards. Okay? So, ayan. Okay, next. Okay? So, management. So, syempre, watering, no? So, sabi natin, first few days, during the germination stage, stop watering, i-sprayan mo ng tubig. Pero once meron ka na makita mo na, halimbawa, nakalusot na yung roots doon, magbo-bottom watering ka na. Okay? So sa bottom watering, especially kung mahaba yung duration ng pagtat ng microorganisms mo, you have to replace the water every 2 days kasi para fresh lagi yung water kasi maging stagnant dyan, mapapansin mo bumabaho na rin. So you have to replace the water every 2 days. No? At isa nagiging problema, especially kung hindi masyadong maganda yung seeds mo, yung fungal pathogen sa bacteria. So, ano ang pwedeng gamitin to control? Of course, you will not use any synthetic pesticides. Bawal. Diba? Kasi, in a few days time, kakainin mo na. Saka nga pala, you should start with untreated seeds. Pag bibili ka ng seeds for microgreens, huwag yung mga nabibili natin na nakapakete na treated, no, coated with pesticides. Ngayon, ang Rango, meron na silang special seeds for microgreens. Ang tawag nila ay sprouts. So, may ilang varieties na sila na pwede natin bilihin, no? Alam ko, meron sa sa mga Ace Hardware daw, sa Walter Mart, meron na. Kaya lang, minsan baka magulat kayo sa presyo kasi more than, double the price. So, kung 75 lang yung mga 170, yung ating regular na seeds, pag kung microgreens, mga 170 to 180 pesos. So, maliit na pa. No? So, ayan. Okay? So, yun na. Ano ang pwede natin gawin? No? Noong una ako mag-microgreens, green peas ang aking ginrow. So, nakita ko may mga bumubula-bula, may mga molds. Ano kayong pwede gawin? So, naisip ko yung aking essential oil na gumamit na sila Daphne nito, yung tips. Kaya lang parang yung ginamit nila Daphne, yung mataas ang concentration ng matay din ng seeds. Parang 2%, diba? So yung ginamit ko is 0.5% ng tips essential oil. Ano ba yung tips essential oil? No? So this is actually a blend, oil blend na siya. Combination of lemon, eucalyptus, rosemary, clove, and cinnamon. In one bottle, kumbaga.
So yun ang ginamit ko. 10 drops for every 100 ml. So wala, naisip ko lang, 10 drops for every 100 ml. Tapos nung yun, nawala yung mga pathogens doon. No? So, effective ang tips. Kaya lang mahal. No? So, kung talagang bibili ka ng tips dun sa Young Living, sino Young Living, naggagamit ng Young Living essential oil dito? Magkano kaya yung 5 ml nun? Parang mga 1,000 plus eh. So, yung household cleaner. So, kung ikaw, parang maghihinayang ka na gamitin yun. Gamitin mo na sa sarili mo kasi it can also boost your immune system. Kasi pag meron kang konting nararamdaman, may ubo, feeling mo, uubuhin ka, sisipunin ka, pwede mong i-apply yun sa iyong talampakan, ganyan. No? Pero kasi yung sa akin, hindi naman yun yung talaga. No? So, for prevention, twice a day, kapag for control talaga, meron, mas maya, i-ano mo siya. Sprayer mo siya. Okay, so yun yung sa management. Okay, tapos, dun pala sa, after yung blackout period, i-expose mo na siya sa light. It could be a natural light or ito nga, artificial light. Yung ginawa ni Arvin. Purple daw, according to his thesis, study, research, purple light ang pinakamagandang quality ng light. Pero ako, hindi pa ako nakapag-try ng itong artificial, lagi ako lang sa sunlight. Pero napansin ko nitong summer, nitong sobrang init ang panahon, no? Pag pala very intense ang heat at doon mo ginawang microgreens, magiging malaki nga siya, no? Matangkad, pero ang tigas. No? So kailangan talaga, hindi siya talaga direct sunlight, no? Hindi masyadong mainitan dapat. Okay? So, nagkataon pa naman yung unang pagbebenta ko ng microgreens na pahiya ako. Antigas. Antigas. No? So, sabi ko kasi, kung yun 400 sariling gastos. So, sabi ko, para naman makabawi-bawi naman pambili din ng siso sa uulitin. So, binenta ko di 300 pesos kasi ang benta ko ay half the price ng Pedro Farm. So, 100 pesos for 100 grams. Okay. So, nagreklamo yung bumili. Hindi ko pa nga napapalitan kasi sabi ko papalitan ko na lang po at nakakahiya kasi si Dean Adalia yung bumili. Ay ko, pinalitan ko siya binigyan ko siya ng coffee kasi mas maganda yung pag ko ng coffee, so binigyan ko siya. Pero hindi ko pa napapalitan yung done piece, diba? Kasi nga, nag-aantay pa ako nung hindi masyadong mainit kasi pag masyadong mainit, yun nga, sobrang tigas, nagiging fibers na masyado yung stem. Hindi na siya masarap kung iluluto mo ng parang stir-fried kasi yung ginawa niya parang hindi na daw may napakagat. Pero I think kung fresh naman, kasi yung mga mga kasabayan din yung mga pinakain ko sa klase ng mga blisa, sarap na sarap naman yung mga bata. Sabi ko siguro kung fresh, okay lang, kasi medyo crunchy pa siya. Pero pag iluluto at fibrous na, parang medyo hirap namang muyain. Oo. So, ayun. Saka, hindi ko rin alam kung it comes with age. Kasi, baka iba na rin yung ng mga senior. Di ba, pag umuya, ako nga, tinirap na rin isang umuya. May store pa niya, bago lutuin. Na-store pa. Baka nga, hindi ako sure. Oo. So, yun, tapos may natira pa nga daw siyang isang plastic. Sabi ko, fresh nyo na lang po kainan, try nyo yung fresh. Hindi naman siya na nag-feedback. No? Pero I plan to replace pa rin, no, pag kami maganda kaming harvest. Okay, so yun. So, yan, sige, next na. So, yun, harvesting. So, pag mag-harvest ka, all you need is a clean pair of scissors. No? So, pag mag-harvest, dito lang. Pangit, ito nga pala, hindi ganito talaga dapat. Naiwan ko lang kasi ito sa, umuwi kami ng Kalamba. So, naiwan ko dito sa aming tinutuluyan sa bae. At naubos ang tubig. Kanina ko lang umaga na lagyan ulit ng tubig. Kaya nga parang nagtutay na. Pero supposedly dapat nakaano siya. Nakatayo. No, pero pwede pa yan. Pwede pa yan i-harvest. So, kuha ka lang ng kaya mong kuhanin na ganyan. And then, pupitin mo lang yung base. Siyempre, hindi nakasama yung roots. So, yun lang. Ganun yung pag-harvest ng ating microgreens. So, ito yung done piece. Ito yung isa natin na sa ating, ano ba yung kamustahan ba yun? Ayan yun.
Okay, ito naman nasa ilalim ay munggo. Okay, sige. So yan, makikita natin yung mga harvest time. Yung peas natin, 10 to 14 days, and flour, 7 days. Mung bean, soybean, 5 to 7 days. Cowpea, 5 to 6 days. Corn, 6 to 7 days. Na yun yung mga harvesting times natin. Okay, so next. So what to do with microgreens? Ito na yung mga recipes na develop namin sa bahay. Using microgreens. So, ito yung kauna-unahan talaga na dish na ginawa namin. Yung scrambled eggs with microgreens. So, of course, may kasamang ibang gulay. Pero marami na akong mga napa-taste test niya at nasarap pa naman sila sa microgreens. Okay, sige next. So, pwede din naman tortang talong. Imbis na tawag dito, ginila nga ilagay mo at kung gusto mo yung vegan, vegetarian talaga. So, samahan mo ng kamatis, ng sibuyas, saka ng microgreens. Next. So, sa mga different salads. So, ito yung mga, yung mga